Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? BBM, buhay na buhay. Dumalo po dito sa tinatawag nating Araw ng Kagitingan celebration dyan po sa Mount Samat, Bataan. Ayan. So, bakit po may usapin pa? Minsan naawa na ako kay BBM, eh. Nagpakita na't lahat. Wala pa ring naniniwala na buhay. Buhay na po si alam mo yun, nariyan na, nagvi-video na. Nakita niyo may mas nakakalat na yung picture na na nakasaludo. 'Pag ganyan na po katindi yung, kawalan ng tiwala sa'yo ng mga tao, ba, mag-isip-isip ka na. May video na't lahat na nakasaludo ka sa mga magigiting na mga veterano, nakasaludo ka sa mga magigiting na nagbuwis ng buhay diyan sa Mount Samat. Pinagdududahan pa kung buhay pa. Talagang, matindi po yung distrust 'no, ng mga tao. Pag-usapan din po natin eto po, si VP Sara daw po ay malakas lang dahil taglay niya raw yung, apelyidong Duterte. Wala nang maatake pati apelyido pinang-atake na, eh. Nakakatawa talaga 'tong mga DDH. Wala na pong maipang-atake kay VP Sara, pati yung apelyido niya, yun na ipinang-aatake. At pag-uusapan din po natin, ito po ang pinakamalupit sa lahat 'no, officially postponed ang nakatakda na pinagmalaki ni, Lacson na naman. Sanay na tayo rito kaya 'pag nag-announce po 'to na may Blue Ribbon hearing, wala na pong naniniwala, 'no? Postpone na naman po ang Blue Ribbon, nakatakda sana ngayong April 14. Kung ano ang mga dahilan ni Lacson ay, sisilipin natin at babanatan natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ayun na nga, nagpakita. Galit na galit si Elena Huerte. Nagpakita na po. Nasa Bataan kanina. Na naawa na talaga ako kay BBM. Buhay na nga, nagpakita na, nagpapa-interview. Wala pa rin po naniniwala na buhay siya. Okay, ito po ang mga pahayag. Kanina lang po 'to, April 9. Kung hindi niyo po alam, holiday po ngayon. Kaya double pay po yung mga pumasok sa Alphamart. Narinig ko kasi kaninang madaling araw bumili ko ng, ng pansit. Uy, double double pay tayo bukas. Mabuhay po yung mga toka ngayon, pumasok po sa Alphamart, double pay. Sa lahat po na nagtatrabaho ngayon, sa mga legal na institusyon, double pay kayo, mabuhay. Araw po ng Kagitingan, yan po yung panahon natin nung nag-aaral tayo, yan po yung tinatawag na Bataan Day. Ngayon po pinalitan na, tinawag na po ngayong Araw ng Kagitingan. Ang sineselebrate po diyan ay yung pagsuko po ng, yung Fall of Bataan, yung pagbagsak po ng Bataan. Para naman po hindi sineselebrate, alam nyo kaya po yung ating yung ating, masama po yung mga sineselebrate kasi natin, eh, 'no? Panay mga pagkatalo, Fall of Bataan, Fall of Corregidor. Ah, kung ang sineselebrate natin yung mga bigo tayo, eh. Oh, tapos cry of Balintawak, nag-iiyakan sa hindi na po umabot yung mga bata diyan. Okey,
Pag-usapan po natin mga kapatid 'no. Alam po ninyo ito po, nanawagan po muli si Pangulong Marcos ng, unity 'no, sa kanya pong, pahayag. Sa gitna ng kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan, personal na pinangunahan ng Pangulo ang wreath-laying ngayong araw ng Kagitingan sa Mount Samat, yan po sa Bataan. Isang tradisyong taunang sinasagawa ng mga lider ng bansa bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalo sa Bataan at Corridor. Ayan. Nagbigay po siya ng mensahe. Ito po ang mensahe ni Pangulo Marcos. Maring iba ng hamon natin ngayon, ngunit hindi nagbabago ang kailangan upang tayo manaig, malasakit, pagkakaisa, at pagmamahal sa bansa. Ayan, sana sinasabuhay mo yan, Mr. President. Okay, ganun pa man, hindi pa rin po naaalis sa ang agam-agam. Sabi ko nga kanina, nakita nang nasa video na si BBM, bakit ganun po, no? Pinabubulaanan niya na naka-live na siya. Pero hindi pa rin naniniwala yung mga tao. Alam niyo po kung bakit? Ganyan na po kagrabe yung distrust. Pati ba naman buhay pa ako? Huwag niyo po masyadong siniseryoso, sabi niya. Alam niyo naman sa social media, palabiro yan. Mr. President, hindi nga namin siniseryoso. Pinagtatawanan nga namin na buhay pa pala kayo. Ang problema, itong PCO, chief, no? Na si Dave, ang matindi po. Ang pagnanasa na sumikat. Hindi ka nasisikat niyan, marami nagpasikat sa tapang-tapangan. Magbagong style ka naman, ang tagal mo ng PCO chip eh. Ilang taon ka na yatang PCO chip eh. Ngayon tapang-tapangan ka pa. Ipapahuli. Mr. President, simple lang naman kung nung una pa nagpakita na kayo, nagpa-interview, kaya naman po lumaganap yung mga ganyan. Huwag nyo pong isisiyan lagi sa mga vlogger. Ito pong distrust sa inyo, kagagawan din po ninyo yan. Lahat ng mga pinangako nyo, halos lahat po ng pinangako ninyo, diyan po sa nung kayo'y nangangampanya. Lalo na po yung mga pangunahin yung pinangako, yung itutuloy ninyo. Yung mga ginawa ni Tatay Digong, hindi nyo po tinuloy. 20 pesos na bigas, wala po. 1 million pa bahay kada taon. Putyang balita ko, 300,000 na lang yung target. Buong 6 na taon na. Mukhang hindi pa rin po matutupad dahil nakatutok tayong lahat. Lahat ng bulsa ng gobyerno, tinutok nila rito sa flood control. Daling magnakaw eh. Dali pong nakawin yung flood control dahil hindi natin alam kung saan nakalagay. Meski, meski nga yung mga engineer, puta, hindi nila alam. Sa dami ng flood control na ghost project, hindi na nila alam eh. Sa mga hearing kung saan nakatayo yung mga yan. Tapos, nakita po rin namin yung mga video na kasama po ninyo nakikipag-meeting si Bersamin at saka si Enrile. Sino po ba may kagagawa niyan? Ito ang problema sa'yo, Dave. Dave Calvo, unahin mong idemanda yung mga mainstream media dahil dyan lang po nagkakaroon ng espekulasyon. At ikaw mismo, tignan mo, may nilabas kayong picture na naka-blurred. Yung mga ganyan, kung bakit po kayo naglalabas, yung mainstream media, bakit naglalabas ng footage na luma? Kasi po, umaayon po yan sa sinasabi ni BP Sara na walang nagaganap na cabinet meeting. Kaya wala kayong maipakitang footage. Yung cabinet meeting pa na pinakita ng kasabwat nyo rin ng mga media, luma. Hindi naman po namin kasalanan yan, Mr. President. Media mismo yung naglabas, naroon si Enrile. Media mismo yung naglabas, naroon si Bersamin. Tapos kami, ang sisisihin nyo, yung mga nagre-react na, siyempre mag-i-espekulasyon.
May mga hindi kayo na-attend ng mga pagtitipon. Tapos biglang ang nilabas ng mga footage. Buhay pa si Enrile, buhay pa si Bersamin. Pinapaliwanag ko po sa inyo na yung mga vloggers po, maaring yan ay nami-mislead din itong mga mainstream media. Tapos hindi nyo kakasuhan yung mainstream media. Yung nag-react na mga tao. Anong espekulasyon na gagawin nyo? Hindi kayo dumalo sa mga meeting. Pagkatapos, lalabas ng DCMM ba yung naglabas? Maski yung PCO, may blurred. Tamang hinala po dahil ang dami nyo nang sinabi na hindi nagkatotoo. O, ikalawa. Bakit? Pag kayo po ni Anticler na nagsasalita na okay po ang Pangulo. Maganda na po ang pakiramdam ng Pangulo. Tapos kayo pa, paliwanag. Bakit kayo namamayat? Kasi hindi ako ganong kumakain eh. Pucha. Ang hirap pong tanggapin. Bakit hindi kayo kumakain? Di ba? Kung dati kayong saganang kumain, bakit hindi kayo kumakain ng masagana na? Kaya po nagdudugtong-dugtong po yan sa isip ng mga tao na meron pa rin kayong karamdaman. Hindi po namin kasalanan yan. Simple lang po. Ito po pinakamaganda kong halimbawa na walang duda. Sabi nyo, bumili tayo ng langis. Nakabili na tayo ng langis mula sa Russia. Wala pong nagko-question sa amin. Bakit? Ayan yung barko, Sara Sky. Nangangantyaw pa nga kami. Puta, Sara Sky yung nagtinda. Sara Sky, sinadya yata ni Putin yan eh. Para mang-asar eh. Sara Sky yung pinaglagyan ng binenta sa atin na langis. Meron po bang nag-question na nakabili talaga tayo ng langis sa Russia? Wala. Ayan yung patunay. Oh. Ilabas nyo po yung bulletin, pagsalitain nyo yung doktor nyo. Kasi sino maniniwala na wala kayong sakit, sasabihin nyo, kaya ako ganito kasi ayoko nang tumaba eh. Bakit ako payat? Kasi ayoko nang tumaba. Ako rin ayoko nang tumaba eh. Puta, hindi ako namamayat eh. Ano ba may gustong tumaba? Ang sigla-sigla ko nung payat ako. Kita nyo ba kung gaano kalaki ang tiyan ko? Hirap din po ako, Mr. President. Hindi po dinideklara yan. Gusto ko rin pong pumayat. Oh. Yun lang ang katwiran nyo. Kaya ako payat kasi ayoko nang tumaba. Ako po, matagal ko nang ayaw tumaba. Mataba pa rin. Hindi po dinideklara lang yan. Ang matagal na naming sinasabi, Mr. President, maglabas po kayo ng medical bulletin na ang kahit po yung sinabi nyo, may sakit na diverculitis. Oh, kita nyo po. May maglalabas ngayon. Ang diverculitis ay byproduct ng isang ganun na kasi gumagamit. Patay na. Ang dami na nalito. Kung doktor ang nagpapaliwanag niyan, ang sakit ng diverculitis ay ganito. Hindi po yan life-threatening. Matino pa po mag-isip ang Pangulo. Mahirap lang pong matae. Mga ganun ba? Simple lang naman po. Ang mga Pilipino, madali lang pong hindi na po kasi ngayon naniniwala yung mga Pilipino basta-basta. Lalo na nung naging presidente kayo, hindi na po naniniwala gaano. Hindi naman po natin makakalimutan yung flood control. Huwag po kayong mag-alala sa flood control. Lagi pong nariyan yan. Ngayon, lalo na, babatikusin natin maya-maya si Lacson. Mamaya na, kulang kayo. Okay, ganun lang po, Mr. President. Ayaw po namin kayo na pinaghihinalaan. Gusto po namin maliwanag po sa mga taong bayan na kayo po ay malusog, na kayo po ay talagang nag-re-reduce
Paanong hindi tayo magtatamang duda, puta crisis na, wala pa pong crisis. Oh, speaking ng lintik na yan, eto po yung mga pinagkakalat nito. Sabi po ni Garin, dahil po nagkasundo pansamantala, may ceasefire na po ang Iran, USA at saka Israel. Bumaba po. Dati po mataas po sa $100 per barrel yung crudo. Ngayon po bumaba na po sa buong mundo. Ito po, paano ka hindi matutuwa rito sa DOE natin? Ito po ang sabi. There has been a structural change in the industry. I think the problem will stay longer than the war itself. So if it ever goes back to 100 or below, it will take some time. Kita nyo? Pucha, bumabagsak na po ang presyo ng langis sa buong mundo. Yung DOE natin, kahit daw po matigil na yung gera, kahit malutas na yung problema dyan sa Iran, pucha, baka mahirap pa rin pong pababain yung presyo dito. Bakit naman? Yan po yung nakakabwisit eh. Tignan yung ginawa nila. Yung pinapaliwanag ni Marcoleta, stock nila. Binili nila ng mura yung langis. Pinenta nila ng mahal. Ngayon, mababa na po ang presyo ng langis. Ano na naman sasabihin ng mga oil companies? Eh, binili namin ng mahal yan eh. Puta, pag binili ng mura, binibenta ng mahal. Hindi tayo nagtataka, o nga, kawawa naman sila. Pag bumili ng mahal at nagmura na sa merkado, ang katwiran nila, mahal na benta nila, kaya hindi pa rin namin maibebenta ng anak ng tinapay. Oh. So hindi pa rin nila ibababa kasi mataas nila binili. Patay tayo dyan. Mababa nyo binili, binenta nyo ng mataas. Mataas nyo binili, bumaba na sa pamdaigdigan, mataas nyo pa rin ibebenta hanggang maubos. Helpless. Tapos maririnig mo, alam nyo po, yan na namimiss namin kay Tatay Digong eh. Kay Tatay Digong, hindi po mangyayari na tayo po ang pinakamataas, isa sa pinakamataas. Second, third. Puta, daig pa natin yung mga mayayamang bansa eh. Tayo pinakamataas ng mga presyo ng tinaas ng langis. Ang problema nito, pababa na ang presyo ng langis sa buong mundo, Pilipinas iwan pa rin. Walang buto kasi yung mga tao dyan. Eh Tatay Digong yan, PI kayo. Ang baba niyong binilian tapos tataasan nyo. Mga PI kayo. Kawawa naman yung oil companies, malulugi sila, di ba? Pagkandamatay na tayo, lahat umaangal. Tapos asa pa kayo na mananalo kayo sa eleksyon? Puta. Lakat, maski yung loyalistang driver na nakakaranas ngayon. Marcos, di ba? Puta, Marcos ako, wala akong pakialam sa inyo mga Duterte. Eh na-realize niya, driver na rin siya nung panahon ni Duterte. Hindi siya nahirapan nung panahon ni Duterte na katulad ngayon eh. Malamang yan, minumura na rin yun. Kaya yan, lalo na pag mga Lenny Teresa yan, wala pong mahihitar yan sa mga tao na yan. Pare-pareho lang mag-isip yan. Paikutin lang ng oligarko. Mga oligarko kasi nagpapatakbo sa atin sa Pilipinas eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit yung mga oligarko ayaw nilang makabalik yung mga Duterte. Dahil lahat ng presidente, si Duterte lang ang hindi nila napaikot. Yan po. Alam niyo sabi ni Tatay Digong, ang pinakamalaki niyang laban, nagulat ako, kala ko sasabihin drug lords eh. Ang pinakamalaking laban ni Tatay Digong sa mga oligarko. Kasi nariyan lang lahat ng kapangyarihan eh. Putang sama nito. Lahat nagsasabi na bababa na presyo ng langis. Yung DOE natin, puta, hindi pa rin daw bababa. Eh di,
Ano utak ng maglalangis, ay puta okey lang pala na mataas pa rin benta natin. Yan yung nagbibigay ng direksyon, ito si Garin, eh. Imagine ninyo, emergency pa ngayon. Wala nahita. Ano po ang pinaggamitan niyo ng deklarasyon ng emergency? Ang buong akala namin kaya kayo nag-declare ng national energy emergency para kontrolin yung presyo ng langis. Wala lang. Para lang may masabing may ginawa kami, nagdeklara kami. Lahat panay palabas, lahat panay pautot. Mahiya naman kayo. Dahil maraming magnanakaw, magtatayo ako ng ICI. Puta, ni-report, wala eh. Nagtayo ng investigative body, walang na-submit kahit report man lang. Paano pa malulutas yan? Report nga, wala eh. Kaya lahat panay palabas, panay palabas. Yan ang katangian ng ating gobyerno. Kaya alam mo, Mr. President, kahit buhay na buhay ka, nakaiisip ng tao. Ilan ba mamamatay? Nakaiisip ng tao, putya, nagdodoble na yung isip. Ano na ba katotohanan? Buhay pa ba o patay na kahit nagsasalta? Hindi, multo lang yata to. Kasi kung may presidente kami, bakit kami ang pinakamataas na tinaas ng presyo ng bilihin? Nasa Bataan po, may mga video. Nakakatawa. Hanggang ngayon, pinaghinalaan mo. Tatawa na lang natin ang lahat eh. Kasi pag sineryoso natin, sila nga hindi seryoso eh. Alam nyo, lugi tayo eh. Oh, galit na galit tayo, di ba? Sila hindi naman seryoso eh. Kaya dapat ang attitude natin dito sa mga to, tawanan na lang din natin eh. Puta. Mabubwisit ka lang eh. Ito po, isa pang buwisit to. Sabi po ni Attorney Jesus Palsis, the daughter is not the father. Without her surname, Sarah is nothing. Ayos eh, no? Eh ano naman? Panatan mo na lang siya, Palsis. Wala na kayong maibanat. Ha? Hindi umubra yung mga Sarah Lustay, hindi umubra yung Sarah Tomboy, hindi umubra yung Sarah without H. Ano pa mga banat nila? Mary Grace Piatos, John Wick, hindi gumana. Putya, ang banat nyo na lang eh. Wala naman yan si BP Sara eh. Kaya naman malakas yan dahil Duterte apelyido eh. Ang tanong ko nga, ano ngayon? Totoo namang Duterte apelyido niyan. Ano ngayon? Totoo namang anak siya ni Digong. Di sinuko nyo na rin, ha? Inaamin nyo na rin na talagang malakas yung Duterte dahil maganda yung pamumuno ni Tatay Digong. Masama bang maging anak ni Digong? Palsis? Kita nyo po, basta sila makapanira lang. Yung paninira nila, papuri nga kay Digong. Inaamin nyo nga na sa Digong, di ba? Ay napakahusay na Pangulo. Inaamin ninyo na kaya sikat si Sara. Ano naman? Inggit ka dahil wala kang tatay na sikat? Kung tatay ko si Digong, tatakbo din ako kahit senador eh. Kung anak lang ako sa labas niyan, puta, tatakbo ko senador. Ang papakilala ko, ako po ang anak sa labas ni Digong. Kailan pa naging kasalanan yung maging anak ka ng tatay mong mahusay, pinakamagaling na presidente, pinakamaraming nagawa? Kailan pa naging kasalanan yun? Kailan pa naging kasiraan yun? Tanga-tanga. Wala na kayong mapanira. Actually, pinupuri nyo si Digong.
The daughter, ano yung tinuputan mo yung pa-daughter the daughter is not the father. Without her surname, Sarah is nothing. Wala ka na magagawa eh. Talagang yan ang puhunan ni Sarah, yung Duterte. Pero, eto ang pero dyan eh. Eto yung dinideny nila eh. Mga tukmul yung mga yan, pag sinagot mo ng mga ginawa ni BP Sara, nilitanyahan ko yung isang nag-ano eh. Sabi, BP Sara daw, wala nagawa. Wala nagawa. Meeting lang daw, press conference, meeting, press conference. Wala nagawa. Insurgency free. Insurgent free ang Davao City. Ang Davao City debt free. Walang utang. Ang Davao City ay kasama. Before the Dutertes, ang Davao City hindi kasama sa top 10 pinakamayaman na lungsod. Ngayon, sa pamumuno po, officially, nakasama po sa top 10, panahon ni Sara Duterte. Oh, may surplus. Yung ibang lungsod, yung Maynila, may mga utang yung mga yan. Marami pong mga lungsod na may utang. Mayaman sila pero may utang. Ang Davao City, mayaman na wala pang utang. Puta sabi, hindi ka ba nakakaintindi ba doon? As Vice President, Vice President pinagsasabi nyo. Pag sinabi nyong walang nagawa si BP Sara, para nyo sinabing para siyang si Lenny. Eh hindi naman eh. Nilitanyahan nga na, inisa-isa ko nga yung nagawa eh. Wala siyang masabi. Hindi pinag-uusapan yung mayor siya. Di, huwag ka magsalita na walang nagawa. Diba? Mga tukmul kasi yan, sanay kasi sila nang hindi sila nakokontra eh. Pinatulang ko minsan, ngal-ngal eh. Okay. Kaya walang katuturan niyang ano mo, Brad. Ating. Ating Jesus Palsis. Walang katuturan yung mga banat mo na yan. Ito pa po, bago tayo pumunta kay Ping Lacson. Ito pinagmamalaki ni Kokey. No TRO versus Duterte impeachment proceedings. See you on April 14. Ayan, okay pa. Pero ito po, misleading na yun sa Philippine Star. Ito po headline ng Philippine Star. Supreme Court denies BP Sara plea to stop impeachment proceedings. Wala pa pong pasya ang Supreme Court. O naman, kayo naman taga Philippine Star. Minimislead nyo yung mga tao eh. Anong dininay? Hindi po dinideny. Wala pa pong dininay. Nasa stage pa lang po yung Supreme Court. Philippine Star. Magising kayo. Nililin lang nyo yung mga tao. Oy, Dave Gomez. Tama ba? Gomez ba apelyido ni Calvo? Dave Calvo. Ayan yung Philippine Star. Nagpe-fake news. Supreme Court denies BP Sara plea to stop impeachment proceedings. Wala pa pong pasya ang Supreme Court. Anong dininay si BP Sara? Tukmul nito. Pinapasagot pa lang nga yung kamera eh. Hindi pa po sila nagpapasya. Ngayon, kung ang TRO, ibig sabihin nyo, hindi na mag-i-issue ng TRO. Eto kinakantsawan nyo ngayon si BP Sara, hindi nagpasa ng TRO, tuloy ang impeachment. Hindi naman po pinipigilan ni Mamanlilin lang talaga tong mga kalaban natin eh. Linawin ko po wala ko pong kapangyarihan si BP Sara na pigilan ng impeachment. Ang pinapipigilan po ni BP Sara, yun pong ginagawa nila na fishing expedition dyan sa Kamara. Pinapipigilan niya sa Supreme Court yung fishing expedition. Nagpapasabpi na sila yung pagdadagdag. Sabi nila sufficient in substance.
Sufficient pala eh. Bakit pa kayo magpapasabpina? Ang ginagawa kasi ng HOR, nagdeklara sila ng sufficient in substance, in form, and in grounds. Pero, nangangalap sila ng ebidensya. Hindi sufficient. Sino may sabi sa inyo na ayaw ni BP Sara? Minimislead kayo ng mga yan. Hindi pinatitigil ni BP Sara yung impeachment process. Ha? Impeachment proceedings. Hindi niya pinatitigil. Ang pinatitigil niya, yung ginagawa nilang fishing expedition. Kung meron pong pinagagawa si BP Sara, hindi yung ibasura yung impeachment. Hindi po. Yung ginagawa lang nila. Dahil yan ay trabaho na ng Senado. Yung pagpapasabpina ng mga ebidensya, trabaho na ng Senado yan. Bakit nyo gagawin? Ngayon, maling-mali po itong sinabi na to ng Philippine Star, yung headline nila. O Dave Gomez ng PCO. Meron ka ng kakasuhan na fake news. Supreme Court denies BP Sara plea to stop impeachment. Wala pa pong dinidinay ang Supreme Court. Sabi nga ng Supreme Court, pinasasagot pa lang yung Kamara eh. Advance naman kayo mag-isip. O ikaw rin doon, tuwan-tuwa ka, walang TRO. Paano pag ang inyo pong proceedings ay April 14. Hanggang April 14, pwede pang maglabas ng TRO ang Supreme Court? Pwede pang ipatigil yung ginagawa nyo. Oh. Nagdidiwang na kayo, ang layo pa ng April 14. Sa Martes pa yun eh. Tama ba? Martes yun? Huwebes pa lang ngayon eh. Ilang araw pa. Kulang kayo. Ngayon, eto ang sasabihin ko sa inyo. Nagdidiwang kayo dahil ngayon parang sinasabi nyo na pinapaboran kayo. Pinalalabas nila na pinapaboran sila ng Supreme Court eh. Ang tanong, pag ba kayo hindi pinaboran ng Supreme Court, hindi nyo titirahin ng Supreme Court? Kilala ko na yan sila Dilima eh. Sila Tabi, titirahin nila yung Supreme Court. Sasabihin, mga tuta kayo ni Duterte. Dapat, pag natutuwa kayo na hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court ngayon, dapat hanggang sa magpasya yung Supreme Court na laban sa inyo, igalang nyo. Sasabihin na naman yan ni Dilima. Tandaan nyo tong salita na to. Eto mismo yung dialogue niyan. The Supreme Court committed an overreach of their power. Ang impeachment proceedings, ang impeachment po ay House of Representatives. Bakit po makikialam ang Supreme Court? Tsak na tsak yan. Yan ang sasabihin nyo. Pag pinaburan si BP Sara. Ibig bang sabihin ang sinasabi ni BP Sara, basurang impeachment? Hindi po. Pinatitigil yung ginagawa ninyo. Pag tinuloy nyo yan, may chance na talaga na ipatigil na yan dahil mali na yung proceedings nyo. Pag mali na kayo ng proceedings, pwede nang ibasura ng Supreme Court yan. See you next year na ulit. Kaninong kasalanan yan? Kasalanan yan ng mga nagmamagaling sa House of Representatives. Yung parehong nagde-declamation, yung dating kampiyon ng declamation, at saka yung humahalili sa kanya na bagong kampiyon ng declamation. Ang magtiyahin na si Dilima at si Luistro. O fake news ako, hindi sila magtiyahin. Alam nyo, Dave Calvo, huwag ka masyadong istrikto. Hindi tayo diktador, hindi diktador ang pangulo. Wala ang palalampasin. Puta, dapat sinasabi niyo sa mga magnanakaw, natuwa pa mga tao. Panay kayo atake sa mga vlogger. Hindi nyo ba naintindihan? Baka biktima rin yung vlogger ng fake news? Kayong hindi gumagawa ng tungkulin nyo, kaya laganap ang fake news.
Kasi hindi mo ginagampanan yung tungkulin nyo sa PCO. Mismo yung PCO, hindi pinaniniwalaan. Duda. Lahat ng sinasabi ni Auntie Claire, duda kami. Puta, lahat ng sinasabi niya, paninisi lang sa Duterte. Simple lang ha. Tinanong lang ng reporter, ano po masasabi nyo? Bakit daw walang report yung ICI? Naghudas daw. Nasabi lang po yung naghudas. Doon na siya sumentro. Sino ba naghudas? Utang. Tinatanong bakit walang report yung ICI. Siyempre, pinalabukan lang ng Semana Santa kaya nabanggit yung Judas. Yun na yung sinagot yung Judas. Sana si Senator Amy, kung totoo siya na siya ay tumitingin sa korupsyon, pati yung korupsyon nung nagdaan. Walang malaking korupsyon nung nagdaang Pangulo. Ilan ang percent trust rating ni Pangulong Duterte? 91% kay BBM. Negative. Tanga ba yung mga Pilipino? Laganap ang korupsyon tapos 91% ang rating? Kaya negative ngayon kasi malawak ang korupsyon. Malawak na korupsyon. Ewan ko sa'yo. Uy, puso pa po ang pakape. Thank you very much kay Beng Patrick na nagbigay po sa atin ng 300. Yan, maraming salamat sa pakape, Beng Patrick. At saka wag po nating kalimutan, 1,000 na naman po tayong nanonood. Wag po nating kalimutan mga kapatid ang atin pong pagla-likes. 1,000 tayo, 388 lang po ang nagla-likes. Yan. Kaya wag niyo pong laging sinasabi na bakit walang bumabati ko sa korupsyon ni Digong. Walang gaanong meron siguro nun mga pakotong-kotong lang. Hindi natin masasabi na totally walang korupsyon. Pero yung ngayon, grabe ngayon. Halos full of government approach yung corruption. Sindikato ang pupa. Okay. Pag-usapan na natin to si Lacson. Blue Ribbon postpones flood control hearing. The Senate Blue Ribbon Committee has postponed its April 14 hearing on the flood control, citing the pending affidavit of former Governor Chavit Singson, lack of support for the partial report and the national energy emergency. Antindi mo talaga, Lacson. Lahat ikakatwiran mo. Ako wala talaga akong tiwala. Sabi ko nga nun, talagang ang target talaga nito may tapaoho to si Lacson at si Tito Soto. Kasi alam po ninyo, kahit po nag-ano sila ng kahit kontrolado na po nila, pati po yung mga testigo, nalulusutan pa rin sila ni Marcoleta eh. Natandaan ninyo na may testigo sila ng mga naka face mask pa. Akala mo akala mo kung ano yung revelasyon. Akala mo talagang naku matindi tong i-reveal nitong mga to. Kasi kung todo nakamas pa eh. Natatandaan ko sila Napoles, sila Louie, lahat po ng mga naunang mga meron lang sila bulletproof. Ito po talagang tagun-tago eh. Oh. Akala mo kung ano sasabihin eh. Nakakalusot pa rin yung mga katulad nila Marcoleta, yung mga matatalinong senador. Napapahiya pa rin po sila eh, kada mag-hearing sila. Yun po kasi yung, alam niyo po yun? Yung lahat po ng iningatan nila. Nung panahon na hindi naman ganyan katutok kasi alam niyo kung bakit? Hindi naman ganyan katutok. Ang tagal na po nilang senador, hindi po nila hinawakan yung Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon lang sila anong tawag dyan?
Ngayon lang po sila naglakas loob. Kasi po, alam niyo po kung bakit nila hindi hinahawakan yan? Tradisyon po na ang humahawak po sa Blue Ribbon Committee ay mga abogado dahil po pag-uusapan po dyan legalidad. Wala po akong natatandaan. Si Ping Lacson lang po ang natandaan kong humawak niyan. Kaya po, ngayon po, sa dami po ng korupsyon ngayon po dapat gamit na gamit ang Blue Ribbon. Pero dahil nabisto, nakita po natin na talagang hindi bagay. Pareho pa, chairman at vice chairman, pareho, nalalantad. Akala ko ba, Tito Sen, akala ko ba pinakamagaling na ano yan, na investigador? Thank you very much muna kay LOL Dennis. LOL Dennis, thank you very much sa 800 yen na pangkape. Ito po ay 20th super on live stream. Very much. Sa madaling salita mga kapatid, wala na naman po si Lacson. Ito na nga tuwira na naman kasi daw hindi pa raw handa yung ano yung sabi niya? Hindi pa handa ang affidavit ni Chavit Singson. Lack of support for partial report. Kita mo, maski mga kapwa mo member ng... Tignan mo hindi ka nakakahalata, Senator Lacson. Wala kang mapapirma sa yung partial report. Ibig sabihin, hindi ka na sinusuportahan ng mga kapwa mo senador. Bitawan mo na. Ngayon, postpone na naman. Walang affidavit daw wala pa raw. Pending affidavit of former Governor Chavit Singson. Ito ang tanong. Mayroong gustong magpasalang sa Senado. Mayroon ng affidavit. Very material po sila. Sila po yung naglalantad. Sila po yung nag-deliver ng maleta. Yung sinasabi mo nun, Senator Lacson, na walang nagko-corroborate sa testimonya ni Gutesa, eto po, 18 gustong dumalo dyan sa pagdinig sa Senado. Nagbo-volunteer. Mayroon ng affidavit. Bakit ayaw mong isalang? Alam mo, nakikita namin kung gaano kabigat tong mga kaso na to. Isang kaso pa lang yung tinatalakay, yung kay Bong Revilla. Isang flood control project, isang katutak po yung Ghost Project. Ang tagal na po nung sinasalang, nasa bail pa lang po. Wala pa sa proper, sa bail pa lang. Pinag-uusapan pa lang kung pwedeng mag-bail to si Ramon Revilla. Ang dami po niyang Ghost Project. Tapos kayo, dapat po kayo sa Blue Ribbon, yan po trabaho nyo. Yan lang po ang kaisa-isa na komite. Para maunawaan nyo po kung gaano kabigat ang Blue Ribbon. Lahat po ng komite sa Senado, ang tungkulin po nila, pangunahing tungkulin po nila, gumawa ng batas. Mayroon pong kaisa-isang komite sa Senado na ang pangunahing tungkulin ay mag-imbestiga ng corruption. Yan po ang Blue Ribbon Committee. So kung hindi po nag-iimbestiga si Lacson, hindi po flood control lang ang dapat iniimbestigahan ni Lacson. Yun lahat po ng corruption. So kahit ano po, walang iniimbestigahan si Lacson, umapalya po yung kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon. Kung hindi po kaya, ibigay na sa iba. Okay na po yan. Ano na po kayo, kilala na po kayo. Baka dahil na rin po sa edad, Senator Lacson, nauunawaan na po namin kayo. Kasi ako, tumatanda na rin.
May mga bagay na ako hindi nagagawa. Baka noon napakagaling po ninyo, okey na po 'yan. Nakapag-contribute na po kayo. Bigay niyo naman po. Bigay niyo na po 'yan sa may kakayahan pa. May edad na rin, pero may kakayahan pa. Kay Marcoleta. Tignan pa natin baka meron pa tayong makita rito. 'Di po ba? Sayang naman. Yung sa emergency wala ka namang maitutulong diyan ayan lang po ang ating topic mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon naman buksan na natin ang ating telon, ha? Para po sa pagtatanong, pagbibigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.